Pero kung Katoliko ka kapatid, walang problema na mag-celebrate ka ng Valentine's Day dahil sa Katoliko wala naman talagang bawal mga kapatid. Dahil sa Katoliko, ang ilang mga aral nila is paganism. So okay lang sa kanila na mag-celebrate sila niyan. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano, lalo na sa ating mga Adventista, bawal talaga tayo mag-celebrate niyan mga kapatid. Dahil iba po tayo sa kanila. Okay, so magandang araw po sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. So ngayon ang tatalakayin pala natin ay it's about the Valentine's Day. So yan po ang tatalakayin natin ngayon mga kapatid na sineselebrate ngayon sa karamihan, lalo na sa mga kapatiran natin na mga Roman Catholic Church. So atin po yung pag-aaralan ngayon mga kapatid kung tayong mga Kristiyano at tayong mga Adventista, pwede ba tayo mag-celebrate niyan? Itong mensahe pala na ito mga kapatid ay parang late na talaga kasi ngayon ko parang nagawa. Pero ginagawa ko talaga ito mga kapatid. Ipinangaral ko talaga ito ngayon dahil gusto ko mga kapatid na malaman po natin ang katotohanan ayon po dito sa banal na kasulatan. Kasi marami po akong nakikita mga kapatid na mga Kristiyano, lalo na sa atin sa Seventh-day Adventist, mga Adventista, na nag-greet pa rin ng Happy Valentine's Day at nagsiselebrate pa rin ng Valentine's Day, no? So atin yung pag-aaralan ngayon mga kapatid kung okay lang ba o pwede ba tayong mga Kristiyano na mag-celebrate niyan. Dahil ang nagsiselebrate lang talaga niyan mga kapatid ang mga kapatiran natin sa Roman Catholic Church. So sila talaga ang nagsiselebrate niyan. So akin pong tiningnan yung buong Biblia mga kapatid, from Genesis to Revelation, wala talaga akong mababasa na Valentine's Day. Inutos pa yan sa Biblia na kailangan natin na mag-celebrate niyan, no? Dahil ginagawa ko talaga ito mga kapatid, ipinangaral ko talaga ito dahil pati yung mga parents ko mga kapatid, nakikita ko na nag-celebrate sila ng Valentine's Day, no? Nakikita ko yung ama ko na binibigyan niya yung mama ko ng bulaklak. So, hindi naman masama mga kapatid na magbibigay tayo ng bulaklak. Pero ang pagbibigay ng bulaklak mga kapatid, para lang ba sa February 14? Hindi po mga kapatid. Dahil ang pagbibigay ng bulaklak, ang pagmamahal natin, hindi lang sa isang araw, kundi sa buong buhay natin mga kapatid, ipadama natin ang pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay, hindi sa February 14 lang kapatid, no? Dahil marami naman pong ibang araw mga kapatid na pwede tayong makapagbigay ng bulaklak at saka mabigay natin ang ating pagmamahal sa ating mahal sa buhay. Pero kapatid, okay lang talaga, no? Kung mayroong magbigay sa iyo ng bulaklak sa February 14, tanggapin mo kapatid dahil hindi naman yan masama, no? Ang masama kapatid, kapag binigyan ka ng bulaklak tapos sasabihin sa iyo Happy Valentine's Day, tapos nag-response ka din kapatid na Happy Valentine's Day din, yan na yung masama mga kapatid. Dahil bawal talaga yan sa atin, lalo na sa ating mga Kristiyano na mag-celebrate yan. Bakit? No? Kasi tinignan ko sa Biblia mga kapatid, hindi talaga inuutos sa ating Panginoon na mag-celebrate tayo niyan, no? Kaya nag-research talaga ako mga kapatid, naghanap talaga ako kung bakit merong Valentine's Day. Sino ang gumawa nito at saan ito nagsisimula. So, gi-research ko dito mga kapatid dito sa Google. So, sinabi ko dito, sino ang gumawa ng Valentine's Day? So, ang sagot dito mga kapatid, ang Valentine's Day ay hindi ginawa ng isang tao. Hindi lang isang tao ang gumagawa nito mga kapatid. Kung hindi, ito ang sinasabi dito, kundi nagmula sa pagsasama ng paganong ritual na Lupercalia at Kristiyanong tradisyon. So, ito palang Valentine's Day mga kapatid, kaya pinagbawalan tayong mga Kristiyano, no,
bawal talaga tayong mga Kristiyano na mag-celebrate nito dahil hindi pala ito biblical, kundi isa po itong paganism celebration mga kapatid, no? Para kay Lupercalia, no? Sinasabi dito na ang nag-utos nito mga kapatid talaga, ang sabi dito, idineklara ni Pope Gelasius I ang Pebrero 14 bilang kapistahan ni San Valentin. Noong ika-5 na siglo, si San Valentin ay isang martir na pari sa Roma, habang si Geoffrey Chaucer ang nag-ugnay nito sa romantikong pag-ibig noong ika-14 na siglo. Okay, so sino daw ang nagdeklara nito, ang nag-utos? Hindi ang Diyos kapatid, kundi tao mismo ang nag-utos nito. Ang nag-utos nito mga kapatid na ipagdiriwang ang February 14, si Pope Gelasius ang nag-utos nito mga kapatid, no? Ang nag-utos atin pong nababasa. Dahil hindi man mababasa sa Biblia, dito ako pumunta sa Google kung sino talaga ang nag-utos niyan kapatid. Kaya sabi sa ating research kapatid, isa po yang paganism celebration. Kaya iiwasan talaga natin mga kapatid, lalo na tayo ay isang Kristiyano. Pero kung Katoliko kapatid, walang problema na mag-celebrate ka ng Valentine's Day dahil sa Katoliko wala naman talagang bawal mga kapatid. Dahil sa Katoliko, ang ilang mga aral nila is paganism. So okay lang sa kanila na mag-celebrate sila niyan. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano, lalo na sa ating mga Adventista, bawal talaga tayo mag-celebrate niyan mga kapatid. Dahil iba po tayo sa kanila, no? Dahil ang sabi po sa banal na kasulatan mga kapatid, atin po yung bibigyan ng verse dito po sa sinasabi, dito po sa aklat ng Roma, chapter 12 verses 2, ito po ang sinasabi dito mga kapatid. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Okay, so klaro kaayo ang paalala sa banal na kasulatan mga kapatid, no? Na hindi tayo makiayon sa takbo ng mundong ito mga kapatid, dahil nandito po ang lahat ng kasamaan sa mundong ito mga kapatid. Kaya mag-iingat talaga tayong mga Kristiyano, dahil at lalo na tayong mga Adventista mga kapatid, dahil tayong mga Adventista nagsusunod tayo sa mga utos ng Diyos mga kapatid, tapos meron tayong malabag, useless po ang pagsusunod natin or pagtutupad natin sa kautusan ng Diyos mga kapatid. Dahil sinasabi po diyan mga kapatid sa James chapter 2 verses 10 says, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. So ano daw ang sinasabi mga kapatid? Kung sino ang lumalabag sa isang utos ng Diyos kapatid, ay nakalabag sa lahat. So useless ang ating pagsunod sa kautusan ng Diyos kapatid kung meron po tayong malalabag. Kaya kapatid, ang masasabi ko po sa ating lahat, mag-iingat talaga tayo. Hindi talaga tayo sasali sa mga ganyan, dahil iba na talaga ang takbo ng mundo nito mga kapatid. Marami talagang ginagamit si Satan na pwede tayong makuha niya. Kaya kapatid, ito lang po ang masasabi ko sa ating lahat, mag-iingat talaga tayo. Dahil ang gusto natin mga kapatid, na tayong lahat ay maliligtas. Yan din po ang gusto ng ating Panginoon mga kapatid, na tayong lahat ay maliligtas at malalaman natin ang katotohanan. Kaya kapatid, kung na-bless ka sa ating mensahe ngayon, sa araw na ito, please share this video para malaman din sa iba. So, yan lang po kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.